Sumisingaw ang init mula sa sementadong eskinita, dala ang pinaghalong amoy ng nabubulok na basura, pinipritong isda, at ng maalat na hangin mula sa dagat na hindi kalayuan. Para kay Aya, 9 gulang ito ang pabango ng kanyang mundo. Itinulak niya ng buong lakas ang sako ng mga bote at lata. Bawat yabag ng kanyang mga pudpod na tsinelas ay nag-iiwan ng marka sa alikabok. Mas mabigat ang huli niya ngayon, sapat na marahil yung para sa gamot sa ubo ng kanyang lola Consuelo at 1 kilong bigas. Hoy, patingin nga ng dala mo. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag sa kanyang harapan. Napatigil si Aya, mahigpit ang kapit sa sako. Si Berto, 12 taong gulang, at doble ang laki sa kanya, ay nakangisi ang mga matay na katutok sa umbok ng kanyang sako. Akin na yan, Aya. Mas kailangan ko to kaysa sayo, utos ni Berto papalapit. Ayoko nga, pinaghirapan ko to. Sigaw ni Aya, pabalik ang munting katawan ay humarang sa kanyang kayamanan. Hindi ito ang unang beses. Sa tondo, ang batas ng malakas ang laging nananaig. Ngunit natutunan ni Aya na ang lakas ay hindi lang sa laki ng katawan. Sinubukan ni Bertong agawin ang sako. Ngunit mabilis si Aya. Ibinagsak niya ang sarili sa lupa, ginawang angkla ang sariling bigat. Hinila ni Berto, pero parang batong nakakapit si Aya sa kanyang ari-arian. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, natanaw ni Aya ang isang maliit na piraso ng basag na bote sa gilid ng daan. Sa isang iglap, binitawan niya ang sako dahilan para tumilapon si Berto paatras. Bago pa ito makabawi, dinampot ni Aya ang bubog. Hindi niya ito itinutok. Ipinakita lang niya. Subukan mong lumapit. Anas niya, ang kanyang mga matay nag-aapoy. Tingnan natin kung sinong iiyak. Natigilan si Berto. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng bata. Isang determinasyon na hindi kayang bilhin o agawin. Padabog siyang tumayo, pinagpaga ng pantalon. Duwag balang araw, makukuha ko rin yan. Sigaw niya bago tumalikod at maglakad palayo. Huminga ng malalim si Aya, binitawan ng bubog at muling niyakap ang kanyang sako. Tagumpay. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay parang tambol. Habang pinapakalma ang sarili, isang bagay sa dulo ng madilim na eskinita ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang tumpok na mukhang kakaiba sa karaniwang basura. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit, hila-hila pa rin ang sako. Habang papalapit, unti-unting nabuo ang hugis. Hindi ito tumpok ng basura. Tao ito. Isang lalaki nakasuot ng itim na Amerikana, nakahandusay at walang malay. Nabitawan ni Aya ang sako. Ang suit ng lalaki, kahit punit-punit na at puno ng dumi, ay halatang mamahalin. Ang sapatos nitong katad ay may putik na, ngunit bakas pa rin ang dating kintab. Sa kanyang pulso, kumikinang ang isang gintong relo kahit sa madilim na sulok. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya'y kumakabog sa takot at pagtataka. Mama, gising po. Bulong niya, tinapik ang balikat nito. Umungol lang ang lalaki. Bigla nakarinig si Aya ng malalakas na tawanan mula sa kabilang kanto. Papalapit. Ang boses ni Eric, ang kinatatakutang leader ng isang grupo ng mga kabataang siga sa lugar, ay umalingaw-ngaw. Kilala sila sa pagnanakaw at pambubugbog. Kung makikita nila ang lalaking ito, tiyak na uubusin nila ang lahat ng mahahalagang bagay dito at baka saktan pa. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Sa isang sulok, may nakita siyang isang malaking piraso ng sirang trapal na ginagamit na panakip ng mga diip. Sa abot ng kanyang munting lakas, hinila niya ang lalaki na mas mabigat kaysa sa isang sakong bakal patungo sa pinakasulok ng eskinita. Mabuti na lang at payat ang lalaki. Pagkatapos, maingat niyang ibinalot ang trapal sa katawan nito na parang isa lamang itong tumpok ng basura. Tamang-tama, dumaan si Eric at ang kanyang mga alipores, nagtatawanan at hindi man lang sila pinansin.
Nakahinga si Aya ng maluwag. Pero ngayon, ano ang gagawin niya? Hindi niya pwedeng iwanan ang lalaki dito. Paano kung magising ito at hindi maalala ang nangyari? O paano kung bumalik si Eric May? Isang paraan lang. Kailangan niya itong iuwi. Ang paghila sa isang walang malay na lalaki sa makikitid na daan ng tondo ay isang pagsubok sa kanyang lakas at talino. Iniiwasan niya ang mga mata ng mga tsismosang kapitbahay, pinipili ang mga pinakamadilim na eskinita. Pawis na pawis at pagod na pagod sa wakas ay narating niya ang kanilang barong-barong, isang munting tahanang gawa sa pinagtagpi-tagping yero karton at retasong kahoy, ngunit sa kabila ng karukaan, ito'y malinis at maayos. Dinala niya ang lalaki sa loob, sa maliit na espasyo na nagsisilbing sala at kainan. Maingat niyang inihiga ito sa sahig na kawayan, ginamit ang sarili niyang sako ng filyo bilang unan. Bawat galaw niya ay tahimik puno ng pag-iingat. Aya, ikaw na ba yan na po? Ang boses ay nagmula sa maliit na kwarto sa likod. Maya-maya, lumabas si Consuelo, ang kanyang lola. Isang babaeng nasa mga 60 anyos, ang mukhay guhitan ng hirap at pagod, ngunit ang mga matay matalas at mapanuri. Nakatali sa isang simpleng pusod ang kanyang kulay abong buhok. Agad na napako ang kanyang tingin mula kay Aya patungo sa estrangherong nakahiga sa kanilang sahig. Namilog ang mga mata ni Consuelo, napalitan ng pagkabigla ang pagod sa kanyang mukha. Diyos ko, Aya, anong kalokohan ito? Ang boses niya ay hindi pa sigaw, kundi isang naninindig na bulong na puno ng pag-aalala. Sinong dinala mo sa pamamahay natin? Lola, natagpuan ko po siya sa eskinita. Mabilis na paliwanag ni Aya, humaharang sa pagitan ng kanyang lola at ng lalaki na parang isang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. Walang malay. May mga siga po doon, Lola. Baka kung ano pa ang gawin sa kanya. Lumapit si Consuelo, ngunit hindi sa lalaki. Tinitigan niya ito mula sa malayo, sinusuri ang mamahaling damit, ang relo, ang sapatos. At sa tingin mo, himala lang na napadpad yan diyan. Maring sabi ng matanda. Baka magnanakaw yan, o baka may kaaway. Baka may naghahanap dyan na mas masahol pa kay Eric at sa mga barkada niya. Pinapasok mo ang gulo sa bahay natin, Aya. Pero Lola, kailangan niya ng tulong. Giit ni Aya, ang boses ay nagsusumamo na. Nakita niyo naman po, may sugat siya sa ulo. Hindi ko po kayang iwanan na lang siya doon para mamatay. Umiling-iling si Consuelo, ang mga kamay ay napahawak sa kanyang sentido. Alam niya ang kabutihan ng puso ng kanyang apo, pero ang kabutihang iyon ang maaari ring magpahamak sa kanila. Ang awa ay para sa mga taong kaya nating tulungan. Hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung anong panganib ang dala niya. Tiniyak na ni Consuelo ang kanyang desisyon. Tumingin siya ng diretso kay Aya. Hindi. Palabasin mo siya. Ngayon din. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Aya. Akmang magmamakaawa pa siya nang biglang gumalaw ang lalaki. Nagsimula itong manginig. Ang mga labi nangingitim. Lola. Sinapon ni Aya ang noo ng lalaki. Nagulat siya sa init na bumalot sa kanyang palad. Lola, nilalagnat po siya. Sobrang init niya. Sa gitna ng panginginig, nagsimulang magsalita ang lalaki, ngunit hindi malinaw. Mga salitang putol-putol at puno ng pighati. Catherine, Catherine, wag. Ang pagtawag sa isang pangalan ay tila nagpabago sa lahat. Hindi na siya isang basta-bastang estranghero. Isa na siyang taong may hinahanap, may pinangangambahan. Niyugyog ni Aya ang braso ng kanyang lola. Parang awa niyo na, Lola. Pag-iyak niya. Kahit ngayong gabi lang po, may sakit po siya. Hindi po siya mabubuhay sa labas ng ganito. Tumingin si Consuelo sa lalaking lito at may sakit, pagkatapos ay sa kanyang apong umiiyak na may determinasyon sa mga mata. Bumuntong hininga siya, isang malalim na hininga na dala ang bigat ng kanilang buhay. Alam niyang talo na siya sa labang ito.
Sa puso ni Aya walang lugar para sa pag-aalinlangan kapag tulong na ang kailangan. Sige maring sabi ni Consuelo, ang bawat salita ay may bigat. Pero isang gabi lang, itinuro niya ang lalaki ang kanyang daliri nanginginig bahagya. Sa paggising ng araw bukas, kailangan wala na siya rito. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok sa isipan ni Daniel, kasunod ng tunog ng nagkikiskisang metal at isang matinis na sigaw ng babae. Ang manibela, ang basag na salamin ng windshield na parang gagamba, at ang mukha ni Catherine puno ng takot o galit, hindi niya matukoy. Tulong. Napabalikwas ng bangon si Daniel, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Humihingal siya na parang tinakbo ang 1 kilometro. Ang puso niya ay kumakaripas, at ang silid, o kung anumang lugar ito, ay umiikot. Napatingin siya sa paligid. Ang dingding ay gawa sa yero, ang sahig ay kawayan. Ang amoy ay pinaghalong alikabok, kape at kahoy na sinusunog. Nasaan ako? Gising na po pala kayo. Isang maliit na boses ang bumasag sa kanyang pagkalito. Nakita niya si Aya nakaupo sa isang mababang bangkito, hawak ang isang baso ng tubig. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-aalala. Sino ka? Tanong ni Daniel, ang boses ay paos at garalgal. Sinubukan niyang tumayo ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang ulo. Pinilit siyang mapahiga muli. Ako po si Aya. Kayo po, sino po kayo? Mahinahong tanong ng bata. Iniabot ang baso. Inumin niyo po muna ito. Mataas po ang lagnat niyo kagabi. Kinuha ni Daniel ang baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ininom niya ang tubig na parang ilang araw siyang hindi nakainom. Sinubukan niyang halongkatin ang kanyang alaala para sa isang pangalan, isang lugar, kahit anong pamilyar. Pero wala. Isang malaking blangko. Hindi ko matandaan. Sagot niya puno ng pagkabigo. Sa sandaling iyon pumasok si Consuelo mula sa maliit na kusina, dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. Ibinaba niya ang mangkok sa sahig malapit kay Daniel. Kumain ka. Utos niya, ang boses ay walang sigla. Pagkatapos kailangan mo nang umalis. Tumingin si Daniel sa matanda, pagkatapos ay kay Aya. Pero wala akong maalala. Wala akong alam na pupuntahan. Problema mo na yan. Walang pakialam na sagot ni Consuelo. Hindi ito bahay ampunan. Lola, saway ni Aya. Huwag mo akong pangunahan, Aya. Alam mo ang usapan natin. Mariing sabi ni Consuelo bago bumalik sa kusina, malinaw na tapos na ang usapan. Walang nagawa si Daniel kundi kainin ang lugaw. Mainit ito at may lasang luya. At kahit paano'y nagbigay ng kaunting lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Habang kumakain, napagmasdan niya ang bahay. Simple lang ito pero malinis. May mga lumang kalendaryo sa dingding at isang maliit na altar sa sulok. Dahil wala siyang maalala at dahil kailangan niya ng pangalan, pinili niya ang pangalang narinig niya mula sa sarili niyang panaginip. Miguel na lang muna ang itawag ninyo sa akin, sabi niya kay Aya na nanatili sa kanyang tabi. Hanggang sa maalala ko ang lahat. Tumango si Aya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang matapos kumain, sinubukan ni Miguel na patunayan ang kanyang silbi. Nakita niya si Consuelo na nag-aalaga ng isang maliit na taniman ng gulay. Sa likod bahay, ilang paso ng kamatis, sili at talong. Lumabas siya para tumulong. Hayaan mong tulungan kita. Alok niya. Tinitigan siya ni Consuelo. Mula ulo hanggang paa, tiningnan ang kanyang malalambot na kamay na halatang hindi pa nakaranas ng mabigat na trabaho. Marunong ka bang magbungkal ng lupa? Hindi, pero matututo ako. Sa sumunod na oras, naging isang nakakatawang tanawin si Miguel. Ang paghawak niya sa pala ay baliktad, ang pagdilig niya ay sobra-sobra, na halos malunod ang mga halaman at muntik na niyang mabunot ang isang puno ng sili sa pag-aakalang damo ito. Wala kang kwenta. Sigaw ni Consuelo, inagaw ang pala. Pumasok ka na lang sa loob.
At huwag kang magulo dito. Bumalik si Miguel sa loob hiyang-hiya. Nakita siya ni Aya na malungkot. Hayaan niyo na po si Lola, sabi ng bata. Ganyan lang po talaga siya. Turuan ko na lang po kayo kung paano paghiwalayin ang mga basura. Sa sahig ikinalat ni Aya ang laman ng sakong nakuha niya kahapon. Ito pong mga bote dito. Yung mga lata doon, ang plastic sa kabila. Matiyaga niyang ipinaliwanag ang pagkakaiba ng bawat uri, kung alin ang mas mataas ang halaga at kung saan ito dapat ibenta. Nagulat si Miguel sa talino at kaalaman ng bata. Sa kanyang mga mata ang basura ay basura lang. Sa mga mata ni Aya ito ay kabuhayan. Habang sila'y nag-uuri isang anino ang dumaan sa bintana. Pagkatapos isa pa. Sinilip ni Aya ang labas. Ang kanyang mukha ay biglang natigilan. Sino yon? Tanong ni Miguel. Si Eric po at ang mga kasama niya. Bulong ni Aya. Nag-iikot sila. Ang takot sa boses ng bata ay nagdulot ng kaba kay Miguel. Sa labas naririnig nila ang malakas na boses ni Eric nagtatanong sa isang kapitbahay. May nakita ba kayong bagong mukha dito? Yung mukhang mayaman pero mukhang naligaw. Kinabahan si Consuelo. Lumabas siya mula sa likod bahay, ang mukha'y puno ng tensyon. Sinasabi ko na nga ba, anas niya. Gulo ang dala ng taong to. Kinabukasan hindi na nila naiwasan. Habang si Aya at Miguel ay papunta sa junk shop para ibenta ang mga naipon, bigla silang hinarang ni Eric at ng dalawa niyang alipores sa isang eskinita. Aba-aba, tingnan mo nga naman, sabi ni Eric, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. Ang pulubi at ang kanyang amo. Tumingin siya kay Miguel. Mukhang bago ka dito, Tay. Alam mo ba na sa teritoryo ko kailangan magbayad ng protection fee? Wala kaming pera. Matapang na sagot ni Aya. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Sabi ni Eric, ang tingin ay nakapako kay Miguel. Kahit nanghihina pa at nalilito, may isang bagay na nagalab sa loob ni Miguel. Isang instinct na magprotekta. Tumayo siya sa harap ni Aya kahit ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig. Wala kang makukuha sa amin. Umalis na kayo. Nagtawanan ang mga bata. Matapang ka ah. Tingnan natin kung hanggang saan yang tapang mo. Akmang susuntukin ni Eric si Miguel. Hoy! Isang malakas na sigaw ang pumunit sa tensyon. Si Consuelo. Mabilis siyang lumabas mula sa kabilang kanto, may hawak na makapal na pamalo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Subukan ninyong galawin sila, mga walang hiya kayo. Sigaw niya iwinasiwas ang pamalo. Mga salot sa lipunan, kung hindi kayo umalis dito, ipapahabol ko kayo sa mga aso ng barangay. Ang tapang at determinasyon sa boses ng matanda ay sapat na para mapaatras ang mga siga. Nagkatinginan sila at sa huli nagpasya si Eric na hindi sulit ang gulo. May araw ka rin sa'kin, matanda. Bulyaw niya bago sila tumakbo palayo. Hingal na napasandal sa pader si Consuelo. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong galit at pag-aalala. Kita mo na, ito ang sinasabi ko. Gabi na. Hindi mapakali si Miguel. Ang insidente kanina ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kanya. Dahil sa kanya nalagay sa panganib ang 2 taong tumulong sa kanya. Habang nakaupo sa labas ng bahay pinagmamasdan ng mga bituin, may iniabot sa kanya si Aya. Isang lumang dyaryo na pambalot ng isda na binili ni Consuelo kanina. Para po may mabasa kayo, sabi ng bata. Kinuha ito ni Miguel at binuklat, mga lumang balita. Ngunit sa isang seksyon ng business page, isang larawan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang mag-asawang negosyante nakangiti sa isang event. Ang lalaki ay hindi niya kilala. Pero ang babae, ang kanyang mukha, ang kanyang ngiti. Isang matinding kirot ang sumabog sa kanyang ulo. Nakita niya ulit ang imahe ng basag na salamin, narinig ang sigaw. Ang mukha ng babae sa dyaryo at ang mukha sa kanyang bangungot ay iisa.
Ang gabi ay dumaan na puno ng hindi mapakaling pag-iisip para kay Miguel. Ang larawan sa dyaryo ay nakatatak sa kanyang isipan, isang multo na hindi niya mapangalanan, ngunit alam niyang may malalim na koneksyon sa kanya. Ang mukha ng babae, maganda sopistikada, ngunit may kung anong lamig sa kanyang mga mata na nagdulot ng kaba sa dibdib ni Miguel. Kinabukasan isang tunog ng pag-ubo ang gumising sa kanya bago pa man sumikat ang araw. Isang tuyo at pilit na ubo na nagmumula sa silid ni Consuelo. Napabalikwas siya. Sumunod ang isang mahinang daing. "Lola." Narinig niyang tawag ni Aya, ang boses ay puno ng takot. Mabilis na pumasok si Miguel sa maliit na silid. Naabutan niya si Consuelo na nakaupo sa gilid ng papag. Hirap na huminga, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha niya ay namumutla at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. "Anong nangyayari?" Nag-aalalang tanong ni Miguel. "Ang puso niya. Umiiyak na," sabi ni Aya. "Minsan inaatake po siya ng ganito. Kailangan niya ng gamot niya." Kinuha ni Aya ang isang maliit na bote mula sa isang kahon sa ilalim ng papag. Walang laman. "Naubos na po kahapon. Wala pa po tayong pambili." Ang bawat paghinga ni Consuelo ay isang pakikibaka. Ang desperasyon sa mga mata ni Aya ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Miguel. Sila ang nagligtas sa kanya at ngayon, sa harap niya ang buhay ng matanda ay nanganganib dahil sa kakulangan ng pera, isang bagay na sa kaibuturan ng kanyang nawawalang pagkatao, pakiramdam niya'y dati niyang sagana. "Magkano ang gamot?" Mabilis niyang tanong. "Mga 500 po." Sagot ni Aya, ang mga luhay patuloy sa pag-agos. 500. Sa mundong ito, ang halagang iyon ay parang isang bundok na hindi nila maakyat. Walang pag-aalinlangan tiningnan ni Miguel ang kanyang pulso. Nandoon pa rin ito, ang makintab at gintong relo, ang tanging koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Sa likod nito may nakaukit na maliliit na letra, "To D. Love C. D. Daniel David Diego" at C. Catherine, ang pangalan mula sa kanyang panaginip. Ito'y isang alaala, isang regalo. Ngunit sa sandaling iyon, ang halaga ng isang buhay ay higit pa sa anumang alaala. "Maghintay ka dito. Babalik ako." Sabi niya kay Aya, ang boses ay puno ng determinasyon. Mabilis niyang hinubad ang relo. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng isang desisyon. "Saan po kayo pupunta? Ano po yan?" Tanong ni Aya, napansin ang relo sa kanyang kamay. "Ibebenta ko to," sagot ni Miguel, hindi makatingin sa mga mata ng bata. "Hindi po ni." Sigaw ni Aya, hinawakan ng kanyang braso. Ang takot para sa kanyang lola ay napalitan ng isang kakaibang pagtutol. "Huwag po, yan na lang po ang natitirang alaala ninyo. Paano niyo po malalaman kung sino kayo kapag wala na yan?" Para sa bata, ang relo ay hindi lang isang bagay. Ito ang pagkatao ng lalaking nasa harap niya. Nagkaroon ng matinding sagutan sa pagitan nila. Ang bawat isa ay may punto. Ang isa ay para sa buhay, ang isa ay para sa kaluluwa. "Aya, mas mahalaga ang buhay ng lola mo." Giit ni Miguel, sinusubukang kumawala sa mahigpit na hawak ng bata. "Pero bigay po yan sa inyo." May nakasulat na, "Love C." Mahalaga po yan. May iba pa pong paraan. Pagmamakaawa ni Aya. "Anong paraan, Aya, mamalimos magnakaw?" Sumbat ni Miguel, ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. "Kailangang mabuhay ng lola mo. Ang alaala ba ay makakapagligtas ng buhay?" Ang huling tanong ay tumama kay Aya. Binitawan niya ang braso ni Miguel, ang kanyang maliliit na balikat ay nanghina sa pagkatalo. Umiyak na lamang siya ng tahimik. Akmang lalabas na ng pinto si Miguel, ang relo ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay ng isang mahinang boses ang pumigil sa kanya.
Sandali! Si Consuelo. Nakatayo siya nakasandal sa hamba ng pinto ng kanyang silid. Medyo bumuti na ang kanyang paghinga, ngunit bakas pa rin ang hirap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig, hindi sa relo, kundi sa mukha ni Miguel, isang mukha na puno ng sakripisyo para sa isang taong ilang oras lang ang nakalipas ay gusto niyang paalisin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang lumang aparador. Mula sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang maliit at kinakalawang na lata ng biskwit. Ang lihim na taguan ng kanyang naipon. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga lukot na pera at ilang barya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumapit siya kay Miguel. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Inihagis niya ang lata sa dibdib ni Miguel. Kumalansing ang mga barya sa sahig. "Gamitin mo yan," sabi ni Consuelo. Ang boses ay pagod ngunit matatag. "Huwag mong ibenta ang kaluluwa mo para sa akin." Napatulala si Miguel. Tumingin siya sa perang nakakalat sa sahig pagkatapos ay sa mukha ni Consuelo. Sa isang iglap ang matandang babae na masungit at puno ng pagdududa ay naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay isang ina. Isang lola na handang ibigay ang lahat para sa isang prinsipyo, para sa dignidad ng isang taong halos hindi niya kilala. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang pader sa pagitan nila. Hindi na siya isang estranghero. Isa na siyang bahagi ng munting pamilyang ito, tinanggap hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang di inaasahang pag-unawa. Dinampot ni Miguel ang pera, bawat piraso ay parang may bigat ng sakripisyo. Tumingin siya kay Consuelo at sa unang pagkakataon, hindi pag-aalinlangan ang nakita niya sa mga mata nito kundi respeto. "Salamat po," anas niya. Ang simpleng salita ay puno ng kahulugang hindi masusukat. Isinuot niyang muli ang relo sa kanyang pulso. Ito'y simbolo na ngayon hindi lang ng nakaraan kundi ng isang pangako. Mabilis na tumakbo si Aya sa pinakamalapit na botika, hawak ang perang papel na ibinigay ni Miguel. Habang naghihintay, inalalayan ni Miguel si Consuelo pabalik sa kanyang upuan. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga damdaming hindi na kailangan pang sabihin. Gabi na nang tuluyang humupa ang tensyon. Uminom ng gamot si Consuelo at mahimbing na natutulog. Naghahanda sina Miguel at Aya ng simpleng hapunan, pritong tuyo at kanin ng isang pamilyar na tunog mula sa telebisyon ng kapitbahay ang umagaw sa kanilang atensyon. Malakas ang volume nito, sapat para marinig sa kanilang bahay. Isang business news program. At ang Salcedo Holdings sa ilalim ng bagong pamumuno ng CEO na si Richard Lim at ng butihing may bahay ng yumaong si Mr. Daniel Salcedo. Mrs. Catherine Salcedo ay nag-anunsyo ng kanilang pinakabagong luxury condominium project sa Makati. Nabitawan ni Miguel ang hawak niyang plato. Kumalansing ito sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki nakatutok sa maliit at malabong screen sa kabilang bahay. Nandoon siya, ang babae sa dyaryo, ang babae sa kanyang panaginip. Catherine Salcedo. At sa tabi niya isang lalaking nakangiti. Si Richard Lim. Yumaong si Mr. Daniel Salcedo. "Patay na daw ako." Isang malakas na ugong ang sumabog sa loob ng kanyang ulo. Ang mga pira-pirasong alaala ay biglang nagkabuhol-buhol at nagkaroon ng anyo. Ang business meeting. Ang inuming inalok sa kanya ni Richard na may kakaibang lasa. Ang pagkahilo. Ang huli niyang natatandaan ay ang malamig na ngiti ni Catherine bago siya tuluyang mawalan ng malay sa loob ng isang sasakyan. "Catherine," bulong niya, ang pangalan ay hindi na isang tanong kundi isang sumpa. "Richard," ang mga mukha nila, ang pagtataksil, ang plano. "Ako si Daniel." Sabi niya, ang boses ay nanginginig hindi sa kahinaan kundi sa nag-uumapaw na galit at pagkaunawa. "Ako si Daniel Salcedo." Napalingon sa kanya si Aya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala.
Nakita niya ang pagbabago sa lalaking tinawag niyang Miguel. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan ng isang matalim na tingin, isang tingin ng isang taong inagawan ng lahat ng kanyang pangalan, ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya. Ang lalaking natagpuan sa basurahan ay naglaho na. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay isang hari na nadestiyero na sa wakas ay nakaalala ng kanyang kaharian at ng mga traidor na umagaw nito. At alam niya sa sandaling iyon na kailangan niyang bumalik. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay binasag ng bigat ng kanyang mga salita. Ako si Daniel Salcedo. Paulit-ulit niya itong sinabi na parang isang panalangin, isang pag-angkin sa pagkataong ninakaw sa kanya. Si Aya ay nakatitig lang, sinusubukang unawain ang lahat. Si Consuelo na nagising sa ingay ng nabasag na plato ay lumabas ng kanyang silid. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Sa ilalim ng liwanag ng isang debateryang ilaw, isinalaysay ni Daniel ang lahat. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang kumpanya ang Salcedo Holdings, ang kanyang pag-aasawa kay Catherine na matagal nang malamig, ang kanyang kasosyo at pinagkakatiwalaang kaibigan si Richard. At ang gabi ng pagtataksil, ikinuwento niya ang tungkol sa inuming nagpatulog sa kanya at ang huling imahe ng mga mukha ni na Catherine at Richard, mga mukha na walang bahid ng pagsisisi. Pinatay nila ako sa mata ng publiko. Sabi ni Daniel, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Inakala nilang hindi na ako babalik. Nakikinig lang si Consuelo, ang kanyang matalas na mga mata ay sinusuri ang bawat salita. Bawat emosyon sa mukha ni Daniel. Nakita niya ang galit, ang sakit, at ang isang mapanganib na determinasyon. Ang estrangherong inalagaan niya ay isa palang makapangyarihang tao na biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Kailangan kong bumalik, mariing sabi ni Daniel. Tumingin siya sa dalawa, ang mga taong naging pamilya niya sa gitna ng kanyang kawalan. Kailangan kong bawiin ang pangalan ko. Kinabukasan ng hangin ay puno ng isang mapait na paalam. Binigay ni Daniel ang natitirang pera mula sa ibinenta nilang mga basura kay Consuelo. Para sa gamot at pagkain niyo, huwag kayong mag-alala, babalikan ko kayo. Mag-iingat ka, anak, sabi ni Consuelo, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nitong anak. Ang mga taong gahaman sa pera ay kayang pumatay. Huwag kang magtiwala basta-basta. Ang pinakamasakit ay ang pagpapaalam kay Aya. Lumapit ang bata, ang kanyang mga mata ay malungkot. Babalik po talaga kayo, di ba? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Lumuhod si Daniel para magpantay sila. Oo, Aya, pangako yan. Hindi ko kayo kalilimutan. Kayo ang nagligtas sa akin. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Isang oras at isang mahabang biyahe sa taxi ang naghiwalay sa dalawang mundo. Mula sa magulo at maingay na tondo, pumasok ang taxi sa malalapad at tahimik na kalsada ng Forbes Park. Bawat bahay ay isang mansyon na papalibutan ng matataas na pader at luntiang hardin. Huminto sila sa harap ng isang naglalakihang itim na gate. Ito ang bahay niya. Nagbayad si Daniel at bumaba. Ang mga security guard sa gate na bago ay tiningnan siya nang may pagdududa. Sino po sila? Ako ang may-ari ng bahay na to. Sagot niya at may awtoridad sa kanyang boses na nagpatigil sa mga gwardiya. Ako si Daniel Salcedo. Nagkatinginan ang mga gwardiya, nagulat. Mabilis nilang binuksan ang gate. Naglakad si Daniel sa mahabang driveway patungo sa malaking pinto. Bawat hakbang ay nagpapatibay sa kanyang galit. Ito ang kahariang itinayo niya, na ngayon ay pinamumugaran ng mga ahas. Hindi na siya kumatok. Pinihit niya ang seradura at pumasok. Naabutan niya sila sa sala, isang malawak na espasyo na may matataas na kisame at mga mamahaling kasangkapan. Si Catherine ay nakaupo sa isang puting sofa, tumatawa habang may ipinapakita sa kanyang cellphone kay Richard
na nakaupo ng napakalapit sa kanya. Ang eksena ay parang isang kutsilyong humiwa sa hangin. Natigil sila sa pagtawa nang makita siya. Ang mukha ni Catherine ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, pagkabigla hindi paniniwala, at sa huli, isang pinong maskara ng takot. Si Richard naman ay namutla na parang isang multo ang nakita. "Daniel!" Halos pabulong na sabi ni Catherine, dahan-dahang tumayo. Pagkatapos na parang isang magaling na aktres, nagbago ang kanyang ekspresyon. "Daniel, oh my God, buhay ka." Tumakbo siya palapit na akmang yayakapin siya. Pero hinarang siya ni Daniel gamit ang isang kamay sa kanyang balikat, pinipigilan siya. "Huwag mo akong hawakan," malamig niyang sabi. Ang init ng pag-arte ni Catherine ay biglang nanlamig. Anong sinasabi mo? Nag-alala kami sa'yo." "Saan ka ba nanggaling?" Nag-alala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Daniel. Lumipat ang tingin niya kay Richard na hindi pa rin makagalaw sa kinauupuan. "Talaga nag-alala kayo habang ninanakaw niyo ang kumpanya ko at ipinapahayag sa buong mundo na patay na ako." "Hindi namin alam kung anong pinagsasabi mo, pare." Sabi ni Richard, sa wakas ay nakapagsalita, sinusubukang maging kalmado. "Nawala ka lang bigla. Huwag mo akong tawaging pare." Sigaw ni Daniel, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Lumapit siya sa coffee table na gawa sa salamin at sa isang marahas na kilos, hinawi niya ang lahat ng nakapatong dito, mga mamahaling babasahin at porselanang palamuti na bumagsak at nabasag sa sahig. "Alam ko ang lahat. Alam ko ang plano ninyo, ang lason sa inumin ko, ang pag-iwan nyo sa akin sa isang basurahan para mamatay." "Baliw ka na." Sigaw ni Catherine, umatras ang takot sa kanyang mga mata. Ay totoo na ngayon. "Richard, tumawag ka ng security. Hindi siya nasa tamang pag-iisip. Ako pa ang baliw." Sabi ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ikaw at ang kalaguyo mo ang nagplano ng lahat ng ito." Sa gitna ng sigawan at nabasag na salamin, isang boses ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. "Anong nangyayari dito?" Isang dalagitang mga 15 taong gulang maganda at nakabihis ng pangbahay na designer clothes ang nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Si Zoe, ang anak niya. Napatingin si Daniel sa kanya. Ang lahat ng galit ay pansamantalang naglaho, napalitan ng pananabik at sakit. "Zoe, anak." Tumingin si Zoe mula sa kanyang ama na mukhang magulo at galit patungo sa kanyang ina na mukhang takot. Lumapit si Catherine sa kanyang anak. "Huwag kang lumapit sa kanya, baby." Sabi ni Catherine, ang boses ay nanginginig. "Ang daddy mo, may sakit siya." "May sakit?" tanong ni Zoe, ang mga matay nakatuon kay Daniel. Tumingin si Daniel sa kanyang anak, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagkilala ng pagmamahal. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Zoe ay isang bagay na mas masakit pa sa pagtataksil ni Catherine, takot at pag-iwas. Bakit ganyan ang itsura mo, Dad?" Nanginginig na tanong ni Zoe. "Sabi ni Mami, nagkaroon ka raw ng nervous breakdown." Ang mga salitang iyon ay parang isang huling sampal. Naintindihan ni Daniel ang lahat. Hindi lang ang kanyang kumpanya at buhay ang kanilang ninakaw. Ninakaw din nila ang puso ng kanyang anak. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot para kay Daniel. Ang kanyang sariling bahay ay naging isang ginintuang kulungan. Si Catherine, gamit ang testimonya ni Richard at ng ilang bayarang katulong, ay agad na nagsampa ng petisyon sa korte. Ang layunin ideklarang mentally incapacitated si Daniel at italaga siya bilang kanyang legal guardian na may ganap na kontrol sa lahat ng kanyang ari-arian. Ang dahilan ng kanyang biglaang pagkawala, ang kanyang magulo at marungis na pagbabalik at ang kanyang mga paranoid na akusasyon ay malinaw na sintomas daw ng matinding nervous breakdown. Isang kwentong perpektong inihabi
para paniwalaan ng lahat. Inilagay siya ni Catherine sa ilalim ng house arrest. 2 malaking security guard ang palaging nakabantay sa labas ng kanyang silid. Kinuha ang kanyang cellphone wallet at lahat ng paraan ng komunikasyon. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang marangyang mental asylum kung saan siya ang nag-iisang pasyente. Ang pinakamasakit ay ang pagtrato sa kanya ni Zoe. Sinusubukan niyang kausapin ang anak sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon, ngunit laging may anino ni Catherine sa paligid bumubulong at nagpapakain ng lason sa isipan ng dalagita. Zoe, anak, pakinggan mo ako. Pakiusap ni Daniel isang hapon nang masolo niya ito sa library. Ang mami mo at si Tito Richard mo, nilinlang kanila. Nilinlang nila tayong lahat. Umatras si Zoe, ang mga mata ay puno ng pagdududa at awa. Dad, please stop it. Sabi ng doktor, mas lalala lang yan kung iisipin mo ang mga ganyang bagay. Magpagaling ka na lang po. Wala akong sakit, Zoe, pinlano nila ang lahat. Giit ni Daniel, pero habang tumataas ang kanyang boses, lalo lang siyang nagmumukhang desperado at wala sa katinuan sa paningin ng kanyang anak. Alam ni Daniel na sa bawat araw na lumilipas lalong tumitibay ang kasinungalingan ni Catherine. Kailangan niya ng tulong mula sa labas. Kailangan niya ng isang taong nakakakilala sa kanya bago pa man ang lahat ng ito. Isang taong hindi basta-basta maniniwala sa mga kasinungalingan ni Catherine. Isa lang ang pumasok sa isip niya, si Luz Biminda, ang kanyang loyal na executive secretary sa loob ng 15 taon. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, tahimik, ngunit matalas ang isip. Si Luz Biminda ay mas kilala pa ang takbo ng kumpanya kaysa kay Richard. At higit sa lahat, alam ni Daniel na mayroon itong matinding respeto at utang na loob sa kanya. Ngunit paano niya ito makokontak? Nag-isip siya ng plano. Sa loob ng 2 araw, nagpanggap siyang lalong lumalala ang kanyang sakit. Nagkukulong siya sa kwarto, tumatangging kumain, at minsay bigla na lang sisigaw. Nag-aalala si Catherine hindi para sa kanyang kalusugan, kundi dahil baka maging komplikado ang kanyang kaso sa korte kung magpapakamatay si Daniel. Kailangan niyang makita ang psychiatrist niya, sabi ni Catherine kay Richard isang gabi. Ito ang hinihintay ni Daniel. Kinabukasan, habang dinadala siya ng isang driver at isang security guard papunta sa klinika ng doktor, nagsimula siyang magwala sa loob ng sasakyan. Nagpanggap siyang nagkakaroon ng isang matinding panic attack. Hindi ako makahinga. Ang sikip, ang sikip. Sigaw niya hinahampas ang bintana. Natataranta ang driver at ang guard. Itinigil nila ang sasakyan sa gilid ng daan. Habang sinusubukang pakalmahin ng guard si Daniel na sinadya niyang itulak palayo, mabilis niyang dinukot ang cellphone ng driver na naiwan sa dashboard. Nagtago siya sa kabilang bahagi ng sasakyan at mabilis na nagdial. "Hello!" Sagot ng isang pamilyar na boses. "Luz, si Daniel too." Mabilis niyang sabi pabulong. Isang sandali ng katahimikan. Sir Daniel Pipano, buhay po kayo?" Nanginginig na tanong ni Luz Biminda. Halatang nabigla ito. "Oo, Luz, buhay ako. Pero kailangan ko ng tulong mo. Wala akong oras. Makinig kang mabuti." Mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. "Alam kong may napapansin ka ng kakaiba sa mga transaksyon sa kumpanya bago pa man ako nawala. Kailangan ko ng ebidensya, Luz. Kahit anong ebidensya na magpapatunay na may anomalya." "Sir, matagal ko na pong pinaghihinalaan si Sir Richard amin ni Luz Biminda. May mga foreign account transfers po na hindi dumaan sa inyo. Itinago ko po ang kopya ng mga dokumento." Nakaramdam ng pag-asa si Daniel. "Magaling. Kailangan nating magkita. Itago mo yan. Huwag kang magpapahalata. Tatawag ako ulit." Bago pa man siya mahuli ng guard na ibalik niya ang cellphone at bumalik sa pag-arte. Nang gabing iyon sa isang maliit at madilim na coffee shop, sa isang sulok ng Quezon City, naganap ang kanilang lihim na pagkikita.
Nakatakas si Daniel mula sa klinika sa tulong ng isang nurse na binayaran niya gamit ang natitirang pera sa kanyang bulsa mula sa tondo. "Sir," sabi ni Luz Viminda, ang mga matay na mumugto. Inilapag niya sa mesa ang isang itim na USB flash drive. Nandyan po lahat. Ang mga bank statement, ang mga peking invoice na pinirmahan ni Sir Richard, ang mga email nila ni Ma'am Catherine. "Sir, sila po ang may pakana ng lahat." Hawak na ni Daniel ang bala na kailangan niya. "Salamat, Luz. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Babalik ang lahat sa ayos." Ngunit hindi alam ni Daniel na habang hawak niya ang kanyang pag-asa, si Catherine naman ay gumagawa na ng sarili niyang hakbang. Sa pag-aakalang kontrolado niya ang sitwasyon, naging kampante si Catherine. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Saan nga ba nagtago si Daniel sa loob ng 2 linggo? Nag-utos siya sa isang private investigator na alamin. Mabilis ang resulta. Gamit ang testimonya ng taxi driver na naghatid kay Daniel pauwi, natunto nila ang pinagmulan ng biyahe, isang eskinita sa tondo. Kinabukasan, habang si Daniel ay naghahanda para sa kanyang legal na laban, isang mamahaling itim na Mercedes-Benz ang pumasok sa makipot na kalye ng tondo. Huminto ito sa harap ng barong-barong ni Consuelo. Bumukas ang pinto at mula rito'y lumabas si Catherine Salcedo, nakasuot ng puting bestida at designer sunglasses. Tumingin siya sa paligid nang may pagkasuklam na parabang napadpad siya sa ibang planeta. May bago siyang plano. Kung hindi niya makukuha ang testimonya ng doktor, kukuha siya ng testimonya mula sa mga taong nakasama ng kanyang asawa, mga testimonya na magpapatunay na si Daniel Salcedo ay namuhay na parang isang baliw na pulubi. Ang pagdating ng isang Mercedes-Benz sa kanilang eskinita ay isang pambihirang pangyayari. Agad itong naging sentro ng atensyon. Ang mga bata ay huminto sa paglalaro. Ang mga nag-uusapang kapitbahay ay natahimik at lahat ng mga mata ay nakatuon sa makintab na sasakyan na tila isang itim na hiyas sa gitna ng putikan. Nang bumaba si Catherine, suot ang kanyang puting bestida na nagliliwanag sa ilalim ng araw at mga stiletto heels na bahagyang lumulubog sa malambot na lupa. Para siyang isang anghel o demonyo na bumaba mula sa langit. Tinaas niya ang kanyang salamin sa mata at ang kanyang mukha ay napuno ng hindi maitagong pandidiri habang pinagmamasdan ang paligid, ang mga nakasampay na damit, ang mga nagkalat na aso ang amoy ng kanal. Dala ang address na nakuha mula sa kanyang investigador. Naglakad siya ng may pilit na kumpiyansa patungo sa barong-barong ni Consuelo. Si Aya na nagdidilig noon ng mga halaman ang unang nakakita sa kanya. Agad niyang nakilala ang mukha ng babae mula sa dyaryo, ang Catherine na binabanggit ni Daniel. "Sino po sila?" Tanong ni Aya. Ang kanyang maliit na katawan ay humarang sa pinto. Tiningnan siya ni Catherine mula ulo hanggang paa na parabang isa lamang siyang insekto. "Nandyan ba ang nakatira dito? Yung matanda?" Malamig niyang tanong, hindi man lang pinansin ang pagiging bata ni Aya. Sa loob narinig ni Consuelo ang boses. Lumabas siya, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa duster. Agad na nagtama ang kanilang mga mata, ang reyna ng Forbes Park at ang reyna ng kanilang munting barong-barong. "Ako ang may-ari ng bahay na to. Anong kailangan mo?" Sabi ni Consuelo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine. "Magandang umaga po. Ako si Catherine Salcedo. Asawa po ako ni Daniel." Ang pangalan ni Daniel ay nagdulot ng tensyon sa hangin. Hindi sumagot si Consuelo, naghihintay lang. "Nalaman ko po na dito siya tumuloy noong nawawala siya." Pagpapatuloy ni Catherine, "Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa pag-aaruga ninyo sa kanya." Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, naglabas siya ng isang makapal na sobre. At bilang pasasalamat, heto po, kaunting tulong. Inilapag ni Catherine ang sobre sa isang maliit na bangko. Ang kapal nito ay halatang naglalaman ng malaking halaga.
Tiningnan ni Consuelo ang sobre pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Catherine. Hindi kami tumatanggap ng limos. Natigilan si Catherine. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Hindi po yan limos. Bayad po yan sa serbisyo ninyo. Wala kaming serbisyong ibinibenta. Mariing sagot ni Consuelo. Tumulong kami dahil kailangan niya ng tulong. Tapos ang usapan. Nawala na ang pilit ng ngiti ni Catherine. Ang kanyang tunay na kulay ay nagsimulang lumabas. Makinig ka matanda. Sabi niya ang boses ay naging matalas. Hindi ako naparito para makipagkaibigan. Kailangan ko ng pabor. Ang asawa ko may sakit siya sa isip. Kailangan kong tumestigo kayo sa korte. Sabihin niyo lang ang totoo na nakita niyo siyang parang pulubi na kung ano-ano ang sinasabi niya na wala siya sa tamang pag-iisip. Kapalit ng testimonya ninyo, ang sobrang yan ay magiging 10 beses na mas makapal. Natahimik ang paligid. Maging si Aya ay napanganga sa kapal ng mukha ng babae. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Consuelo. Isang tawa na walang saya puno ng pang-insulto. Ang kapalit ng kasinungalingan ay pera. Ganyan ba ang batas sa mundo ninyo? Hindi yan kasinungalingan. Yan ang totoo. Giit ni Catherine, ang kanyang boses ay tumataas na. Nakita niyo siya, isa siyang baliw na palaboy. Ang nakita ko ay isang taong sugatan at nalilito na tinulungan namin. Matatag na sagot ni Consuelo. Ang nakikita ko ngayon, sa harap ko, ay isang taong mas masahol pa sa sakit sa isip isang taong walang kaluluwa. Dito na sumabog si Catherine. Ang kanyang pinag-aralang asal ay naglaho na parang bula. Sino ka para pagsabihan ako niyan? Isang matandang basura na nakatira sa basurahan. Dinampot niya ang sobre at ibinato ito ng buong lakas sa mukha ni Consuelo. Ang mga perang papel ay nagsabog sa hangin, lumilipad na parang mga makukulay na konfeti ng kasakiman bago dumapo sa maruming lupa. Lungew kit saktyong may, tibit ji la famdya. Sigaw niya sa wikang Vietnamese, isang wikang hindi naintindihan ni Consuelo, ngunit ang bagsik at galit sa tono ay sapat na. Isinalin niya ito sa Tagalog. Mga pulubi kayo na walang alam sa dignidad. Pera lang ang katapat ninyo. Hindi kumibo si Consuelo. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Si Aya ay tumakbo sa likod ng kanyang lola, ang mga matay nanlilisik sa galit. Dahan-dahan tumalikod si Consuelo at pumasok sa kanilang kusina. Akala ni Catherine ay sumuko na ito, ngunit pagbalik ni Consuelo, may dala siyang isang lumang tabo. Isinausaw niya ito sa isang bariles ng naipong tubig ulan, isang tubig na medyo malabo at may mga lumulutang na dahon. Walang anumang babala, lumapit siya kay Catherine at ibinuhos ang laman ng tabo sa ulo nito. Piyang sigaw ni Catherine ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Ang malamig at maruming tubig ay tumulo mula sa kanyang buhok, sa kanyang mamahaling damit at sa kanyang mukha na puno ng pagkagulat. Ang kanyang makeup ay nagsimulang kumalat. Ang anghel ay naging isang basang sisiw. Iyan ang sagot ko. Kalmadong sabi ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ngayon layas, bago pa kita paliguan ng tubig mula sa kanal. Nanginginig sa galit at kahihiyan si Catherine. Tiningnan niya ang mga kapitbahay na ngayon ay kungkay. Nang nanonood ang ilan, ay nagpipigil ng tawa. Tiningnan niya si Aya na nakatayo sa tabi ng kanyang lola, isang maliit na sundalo na handang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Magsisisi kayo. Banta ni Catherine, ang bawat salita ay may kasamang panginginig. Hindi niyo alam kung sino ang kinalaban niyo. Padabog siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Ang kanyang mga stiletto ay lalong lumulubog sa putik. Sa di kalayuan nakatago sa isang sulok si Eric at ang kanyang mga barkada ay napanood ang buong pangyayari. Hindi nila narinig ang usapan, ngunit nakita nila ang lahat ang babaeng mayaman, ang makapal na pera at ang galit. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Eric.
Mukhang yung matandang yon. Sabi niya sa kanyang mga kasama ay mas mahalaga kaysa sa inaakala natin. Ang pulubi na tinulungan ni na Consuelo ay may koneksyon sa isang babaeng kayang maghagis ng pera na parang basura. At kung saan may pera, may oportunidad. Nagsimulang umikot ang mga plano sa kanyang isipan. Ang USB mula kay Luz Biminda ay naging isang bombang sumabog sa gitna ng kampo ni Catherine. Nang iharap ng abogado ni Daniel ang mga hindi maitatangging ebidensya ng pandaraya, ang mga bank transfer, ang mga peking dokumento, ang mga email sa isang closed-door meeting, wala nang nagawa si Catherine kundi umatras. Ang petisyon para sa mental incapacity ay biglaang binawi. Ang mga security guard ay nawala. Ang mga pinto ng ginintuang kulungan ay bumukas. Si Daniel Salcedo ay muling naging malaya. Ang unang ginawa niya ay hindi bumalik sa opisina o magpa-press conference. Ang una niyang ginawa ay puntahan ang kanyang anak. Naabutan niya si Zoe. Sa kwarto nito nakikinig ng musika, napapalibutan ng lahat ng luho na kayang bilhin ng pera. Umupo si Daniel sa gilid ng kama. Zoe, mahinahon niyang sabi, may pupuntahan tayo. Saan, Dad? Sa mall? Tanong ni Zoe, hindi man lang inaalis ang tingin sa cellphone. Hindi. May mga taong ipapakilala ako sa'yo. Mga taong nagligtas ng buhay ko. Ang biyahe papuntang Tondo ay napuno ng katahimikan at tensyon. Habang papalapit sila, ang malalawak na kalsada ay unti-unting kumikitid. Ang mga mansyon ay napalitan ng mga barong-barong at ang malinis na hangin ay napalitan ng pamilyar na amoy ng lugar. Kitang-kita ni Daniel ang pagbabago sa ekspresyon ni Zoe. Ang kanyang pagkainip ay napalitan ng pag-aalala, pagkatapos ay nang hindi maitagong pagkasuklam. Dad, where are we going? It smells awful here. Reklamo niya, tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang panyo. And it's so dirty. Is this safe? This is where I lived for 2 weeks, Zoe. Diretsong sagot ni Daniel. And these people kept me safer than our own home did. Huminto sila sa dulo ng eskinita. Ayaw nang pumasok ng driver sa loob. Naglakad sila. Bawat hakbang ni Zoe ay maingat na parang iniiwasan ng bawat dumi sa lupa. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay nakadagdag sa kanyang pagkailang. Nang makarating sila sa bahay sina Consuelo at Aya, ay nasa labas nag-aayos ng kanilang munting hardin. Tumingala si Aya at ngumiti nang makita si Daniel. Kuya Daniel. Ngunit ang nangiti niya ay agad na naglaho nang makita ang babaeng kasama nito, isang dalagitang kasing edad niya, nakasuot ng damit na mas mahal pa siguro sa isang buwang kita nila at ang mukha ay nakasimangot na parang nakakita ng ipis. Consuelo, Aya, sabi ni Daniel. Ito si Zoe, ang anak ko. Tumango lang si Consuelo, ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri si Zoe. Si Aya naman ay ngumiti ng alanganin. Hello. Hi. Walang ganang sagot ni Zoe. Hindi man lang tumitingin sa kanila, ang atensyon ay nasa kanyang sapatos na may bahid na ng putik. Pumasok kayo. Alok ni Consuelo. Sa loob ng maliit na bahay, lalong naging halata ang agwat sa pagitan ng dalawang mundo. Inalok ni Consuelo si Zoe ng isang basong tubig. No, thank you. I have my own water. Sabi ni Zoe, inilabas ang isang mamahaling bote ng mineral water mula sa kanyang bag. Naghanda si Consuelo ng kaunting merienda maruya na bagong luto. Kain ka, iha. Tiningnan ni Zoe ang maruya ng may pandidiri. What's that? I'm not hungry. Sinubukan ni Daniel na pagaanin ang sitwasyon. Zoe, this is Lola Consuelo and this is Aya. Sila ang kumupkop sa akin, utang ko sa kanila ang buhay ko. Tumingin si Zoe sa ama, pagkatapos ay sa dalawang kaharap. So, you probably paid them already, right? How much did you give them, Dad? Ang tanong niya, ang boses ay malakas at walang pakundangan. Natahimik ang lahat. Ang tanong ay parang isang malakas na sampal. Si Daniel ay napapikit sa kahihiyan. Si Consuelo ay tumigas ang mukha.
Si Aya naman ay napayuko. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera, Zoe, mariing sabi ni Daniel. Really, Dad? Kasi sa pagkakaalam ko, yan ang laging solusyon mo sa lahat ng bagay. Sumbat ni Zoe, hindi na napigilan ni Aya ang sarili. Hindi kami tumanggap ng bayad. Sabi niya ang boses ay mahina, ngunit matatag. Tumulong kami kasi yun ang tama. Hinarap siya ni Zoe ang mga matay ng lilisik. At sino ka para magsalita? You're just a scavenger, isang pulubi. Zoe, that's enough, sigaw ni Daniel. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga salita ay binitawan na. Tumayo si Zoe puno ng galit at pagkasuklam. I can't believe you brought me to this disgusting place. To meet these people. Akala ko ba, we're going to fix our family. Is this how you do it? By replacing us with trash. Ang salitang trash basura ay tumama kay Aya ng masakit. Hindi kami basura. Sigaw niya pabalik ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Oh really? Sarkastikong sabi ni Zoe. Dumukot siya sa kanyang bulsa, kumuha ng isang lukot na 1,000 piso at ibinato ito sa paanan ni Aya. Here, para may pambili ka ng matinong damit at hindi ka magmukhang basahan. Zoe, umalingaw-ngaw ang boses ni Daniel, isang boses na hindi pa naririnig ni Zoe sa buong buhay niya. Ngunit ang galit ni Aya ay umapaw na. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sigaw niya. Baka ikaw ang kailangan ng tulong. Dahil ang baho ng ugali mo, mas masahol pa sa amoy ng basura. Sa sobrang galit hindi na nakapag-isip si Zoe. Itinulak niya si Aya ng buong lakas. Dahil sa pagkabigla na tumba ang bata, sa sahig na kawayan ng kanyang siko ay tumama sa gilid ng isang bangko. Aray daing ni Aya, iyon na ang hangganan. Hinawakan ni Daniel ang braso ni Zoe nang mahigpit at kinaladkad ito palabas ng bahay. We are leaving now. Hindi niya pinansin ang pagprotesta ng anak. Bago umalis lumingon siya kay Consuelo. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Patawad, anas niya. Sa biyahe pabalik si Zoe ay umiiyak ng malakas sa likod ng sasakyan. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit at kahihiyan. I hate you, Dad. I hate you. Sigaw niya. Hindi sumagot si Daniel. Nang makarating sila sa Forbes Park, bago bumaba si Zoe, sa sasakyan, nagsalita siya sa isang boses na malamig at matatag na parang yelo. Habang ang puso mo ay kasing dumi ng lugar na pinandirian mo kanina. Sabi niya tinititigan ng anak ng diretso sa mga mata. Huwag mo akong tatawaging Dad. Ang mga salita ni Daniel ay tumagos sa puso ni Zoe na parang isang matulis na bubog. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman pinagsalitaan ng ganoon ng kanyang ama. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang malalim na sakit at pagkalito. Nagkulong siya sa kanyang kwarto tumangging kumain o makipag-usap kahit kanino. Samantala ang mundo ni Catherine ay gumuho na. Sa pag-aresto kay Richard lahat ng koneksyon niya sa Salcedo Holdings ay naputol. Ang mga credit card niya ay kinansela. Ang mga bank account ay ni-freeze. Bigla ang Reyna ay naging isang pulubi sa kanyang sariling palasyo. Desperada sinubukan niyang makuha ang simpatya ng kanyang anak. Pumasok siya sa kwarto ni Zoe, dala ang isang bandeja ng pagkain ng kanyang mukha ay puno ng pilit na pag-aalala. Baby, kumain ka na. Your dad is being cruel. Hindi niya naiintindihan ang pinagdaanan natin. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi nakuha ni Catherine ang inaasahan niyang reaksyon. Tumingin si Zoe sa kanya ang mga matay mapupungay sa kaiiyak. Cruel mommy, tinawag ko silang basura. Tinulak ko yung bata. Anong tawag mo doon? You were just upset, baby. They provoked you. Mabilis na katwiran ni Catherine. No, mom. Umiling si Zoe. They didn't do anything. Ako. Ako ang may kasalanan. Ang pag-amin na iyon ay ang unang butil ng pagbabago. Nakita ni Zoe ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang ina, hindi dahil sa ginawa niya kundi
dahil hindi na niya ito mapaniwala. Sa sandaling iyon ni Sion, naramdaman ni Zoe na mag-isa na lang siya. Si Daniel naman ay hinati ang kanyang oras at atensyon. Sa umaga na sa opisina siya, inaayos ang gusot na iniwan ni Richard at pinapalakas muli ang kumpanya. Inumpisahan na rin niya ang proseso ng diborsyo laban kay Catherine, isang desisyong hindi na niya pinag-isipan pa. Ngunit pagsapit ng hapon ang kanyang mamahaling kotse ay pumarada na sa pamilyar na eskinita sa Tondo. Dala ang kanyang pera at impluwensya. Nagsimula siyang magbigay pabalik. Hindi bilang limos, kundi bilang isang tunay na tulong. Ang unang proyekto niya ay ang pagkukumpuni ng bahay ni na Consuelo. Pinalitan niya ang yero ng matinong bubong, ang dingding na karton ng semento, at nagpagawa ng isang maliit, ngunit malinis na banyo. Ang pinakamalaki niyang proyekto ay ang pagpapatayo ng isang poso ng malinis na tubig para sa buong komunidad, para hindi na nila kailangang bumili pa ng mahal na tubig. Nakikita ng mga tao ang kanyang sinseridad. Hindi na siya ang estranghero. Siya na si Kuya Daniel, isang kaibigan at tagapagtaguyod. Sa gitna ng lahat ng ito, si Zoe ay naiwan sa kanilang malaki at tahimik na mansyon. Ang mga araw niya ay napuno ng katahimikan. Ang kanyang ama ay laging wala. Ang kanyang ina ay abala sa pakikipag-usap sa mga abogado. Ang kanyang mga kaibigan ay interesado lang sa mga bagong gadget at chismis. Nagsimula siyang mag-isip. Inaalala niya ang sinabi ng kanyang ama, "Utang ko sa kanila ang buhay ko." Inaalala niya ang tapang sa mga mata ni Aya, ang dignidad sa mukha ni Consuelo. Isang hapon hindi na niya natiis. Kumuha siya ng Grab at sa unang pagkakataon, naglakbay siyang mag-isa papunta sa isang lugar na kinasusuklaman niya noon. Nagsuot siya ng simpleng damit, sombrero at salamin para hindi siya makilala. Mula sa malayo pinanood niya ang buhay sa eskinita. Nakita niya si Aya na nakikipaglaro ng tumbang preso sa ibang mga bata. Ang tawa nito ay malutong at totoo. Nakita niya si Consuelo na namamahagi ng gulay mula sa kanilang hardin sa mga kapitbahay. Nakita niya ang kanyang ama, nakasimpleng t-shirt at maong nakikipagtawanan sa mga karpintero habang tinutulungan ang mga itong magbuhat ng hollow blocks. Ang kanyang ama, masaya. Isang uri ng saya na hindi niya kailanman nakita sa loob ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Habang nagmamasid, hindi niya namalayan na napansin na pala siya. "Miss, bago ka dito." Isang grupo ng mga kabataang lalaki ang lumapit sa kanya. Sa gitna nila ang mayabang na si Eric. "Anong ginagawa ng isang magandang dilag na tulad mo sa lugar ng mga basura?" Tanong ni Eric. Ang kanyang mga mata ay mapanuri tinitingnan ang cellphone at bag ni Zoe. Kinabahan si Zoe. Sinubukan niyang maglakad palayo, ngunit hinarangan siya ng mga ito. "Sandali lang, miss. Baka gusto mong mag-tour. Ako ang hari dito." "Leave me alone." Sigaw ni Zoe. Ang takot ay gumuhitig sa kanyang boses. "Huwag ka nang mag-inarte," sabi ni Eric, akmang hahawakan ang braso ni Zoe. "Hoy Eric, tigilan mo yan." Isang malakas na sigaw ang nagpatigil sa kanila. Si Daniel, kasama niya ang dalawang karpintero na may dalang mga maso. Ang mukha ni Daniel ay madilim sa galit. "Anong kailangan niyo sa anak ko?" Tanong niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Natigilan si Eric. Hindi niya alam na anak pala ni Daniel ang babae. "Wala, Boss Daniel. Nag-aalok lang kami ng tulong." "Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis na kayo bago pa may masaktan dito." Banta ni Daniel. Nagkatinginan ng grupo ni Eric at mabilis na umalis. Naiwan si Zoe na nanginginig sa takot. Tumingin siya sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa mga taong nasa paligid, mga kapitbahay na lumabas para tumulong, mga construction worker na handang makipag-away para sa kanya. Mga taong tinawag niyang basura, ilang araw lang ang nakalipas. Sila ngayon ang nagligtas sa kanya. Hindi na napigilan ni Zoe ang kanyang mga emosyon. Ang takot, hiya at pagsisisi ay bumuhos lahat sa isang iglap.
Lumapit siya kay Aya na lumabas din ng bahay para tingnan ang gulo. Sa harap ng lahat yumakap siya sa maliit na bata. "I'm sorry." Humahagulgol na, sabi ni Zoe. "I'm so sorry. Patawarin mo ako." Nagulat si Aya sa biglaang yakap. Ngunit naramdaman niya ang panginginig sa katawan ni Zoe, narinig niya ang sinseridad sa kanyang pag-iyak. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinapik ang likod ni Zoe, isang simpleng kilos ng pagtanggap at pagpapatawad. Ang yakap na yon, sa gitna ng eskinita, ang naging simula ng lahat. Hindi na muling bumalik si Zoe sa tondo bilang isang tagamasid, kundi bilang isang kalahok. Sa simula ito ay isang paraan para humingi ng tawad, ngunit kalaunan ito ay naging isang tunay na pagnanais na maging bahagi ng mundong iyon. Tuwing Sabado, pagkatapos ng kanyang klase, sa isang exclusive school, hindi na siya sa mall dumidiretso. Dala ang isang lumang backpack na may lamang ekstrang damit at isang boteng tubig, nagpupunta siya sa bahay ni na Consuelo. "Magandang hapon po," bati niya kay Consuelo sa unang Sabado ng kanyang pagbisita. "Gusto ko po sanang tumulong." Tiningnan siya ni Consuelo nang may pagdududa, ngunit may bahid din ng paghanga. "Sige, doon sa hardin. Magtanggal ka ng mga damo." Ang unang araw ni Zoe bilang katulong ay isang komedya ng mga pagkakamali. Halos mabunot niya ang isang halamang kamatis sa pag-aakalang damo ito. Natusok siya ng tinik ng talong. Pinagpawisan siya ng husto sa ilalim ng sikat ng araw at nagreklamo sa init. Ang kanyang malalambot na kamay ay nagkaroon ng gasgas. "Hindi po ba pwedeng mag-gloves?" reklamo niya. "Ang lupa kailangang damhin." Simpleng sagot ni Consuelo. Habang nagtatrabaho, palagi siyang pinapanood ni Aya. Hindi para laitin kundi para turuan. "Hindi po ganyan ang pagdilig, Ate Zoe. Malulunod po yung halaman." Sabi ni Aya. "Dapat po dahan-dahan lang sa may ugat." "Bakit po kailangan lagyan ng mga tuyong dahon sa ibabaw ng lupa?" Tanong ni Zoe. "Para po hindi agad matuyo ang lupa. At para maging pataba po yan." Pag nabulok ipaliwanag ni Aya na parang isang propesor ng agrikultura. Unti-unti natututo si Zoe. Natutunan niyang kilalanin ang pagkakaiba ng damo sa halaman. Natutunan niyang magluto ng kanin sa kaldero. Natutunan niyang maghugas ng plato gamit ang isang palangganang tubig. Ang bawat simpleng gawain ay isang bagong kaalaman, isang bagong tagumpay. At sa bawat pagbisita, unti-unti ring nawawala ang kanyang pagrereklamo. Napapalitan ito ng isang tahimik na kasiyahan, ang kasiyahan na may nagagawa siyang tunay at kapaki-pakinabang. Isang hapon, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, nakita ni Daniel ang dalawang bata na magkatabing nakaupo, pinagpapawisan ngunit masaya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Nang gabing iyon, kinausap niya si Aya. "Aya, naisip ko lang, gusto mo bang mag-aral sa isang mas magandang eskwelahan? Yung katulad ng school ni Zoe kayang-kaya, kitang pag-aralin doon." Umiling si Aya, ang kanyang desisyon ay mabilis at tiyak. "Salamat po, Kuya Daniel, pero ayoko po." "Bakit?" nagtatakang tanong ni Daniel. "Gusto ko pong makuha yung mga bagay dahil pinaghirapan ko, hindi po dahil ibinigay lang." Paliwanag ng bata. Ang kanyang dignidad ay kasing taas ng mga gusali sa Makati. "Pero may kailangan po ako." "Ano yon?" Tumingin si Aya kay Zoe na nag-aayos ng gamit sa di-kalayuan. "Gusto ko pong makakuha ng scholarship, pero mahirap po yung mga exam. Kailangan ko po ng tulong para mag-review. Kailangan ko po ng tutor." Naintindihan agad ni Daniel ang ibig sabihin ni Aya. Kinausap niya si Zoe tungkol dito. "Your first real job, Zoe. No pay, but the returns will be priceless." Noong una nag-alinlangan si Zoe. "Me a tutor, Dad? I don't know how to teach." "You don't have to be a teacher. You just have to be a friend who shares what she knows," sabi ni Daniel. At doon nagsimula ang isang kakaibang partnership.
Pagkatapos ng kanilang trabaho sa hardin, sa loob ng bagong ayos na bahay, maglalatag sila ng banig sa sahig. Si Zoe gamit ang kanyang mga high-tech na tablet at makakapal na libro ay magtuturo kay Aya ng English Grammar, Advanced Math at Science. The mitochondria is the powerhouse of the cell. Seryosong sabi ni Zoe na parang isang tunay na guro. Si Aya naman na parang isang sponge ay sinisip-sip ang lahat ng kaalaman. Ang kanyang isip ay matalas at mabilis. Ngunit ang pagtuturo ay hindi lang isang daan. Isang araw, nagkaroon ng biglaang brownout. "Oh no, how can we study now?" natarantang sabi ni Zoe. "And it's so hot." Kalmado lang si Aya. Kumuha siya ng kandila at posporo. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang lumang pamaypay. Hindi naman po kailangan ng kuryente para magbasa, at ito po para hindi mainit. Sa liwanag ng kandila, natulala si Zoe. Natanto niya na habang tinuturuan niya si Aya kung paano mabuhay sa mundo ng mga libro, si Aya naman ay tinuturuan siya kung paano mabuhay sa totoong mundo. Ang kanilang pagtutulungan ay nagbunga ng isang malalim na pagkakaibigan. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Aya ay gustong maging isang inhinyero para makapagtayo ng matitibay na bahay para sa mga mahihirap. Si Zoe, sa unang pagkakataon, ay hindi alam kung ano ang gusto niya. I don't know, Jano. Amin niya, "I guess I just always assumed I'd take over the company someday." Pero, yun po ba talaga ang gusto ninyo? Tanong ni Aya. Ang simpleng tanong na yon ay nag-iwan ng malaking epekto kay Zoe. Isang araw, habang nag-aaral, biglang nagsalita si Daniel. "May malaki akong desisyon na ginawa." Tumingin siya sa dalawang bata at kay Consuelo. "I'm selling my majority shares in Salcedo Holdings." Nagulat ang lahat. "What, Dad, why Sano?" tanong ni Zoe. "Because I realized I was building an empire, but I forgot to build a life," paliwanag ni Daniel. "I'm keeping a small percentage enough for us to live comfortably. The rest of the money, gagamitin natin para magtayo ng isang foundation." "Foundation para po saan?" tanong ni Aya. Ngumiti si Daniel, isang nangiting puno ng bagong layunin. "Itatayo natin ang Consuelo Foundation. Magbibigay ito ng scholarships, magpapatayo ng mga community center, at magbibigay ng livelihood programs. Hindi lang dito sa Tondo, kundi sa iba pang lugar na nangangailangan." Tumingin siya kay Consuelo. "Kung papayag po kayo na ipangalan sa inyo." Naluha si Consuelo. Sa buong buhay niya, ang pangalan niya ay simbolo lang ng paghihirap. Ngayon, ito ay magiging simbolo ng pag-asa. "At kayong dalawa," sabi ni Daniel, tinitingnan sina Aya at Zoe. "Kayo ang magiging unang dalawang miyembro ng Board of Directors dahil kayo ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagtulong." Sa sandaling iyon, sa loob ng isang maliit na bahay sa Tondo, isang bagong binhi ang itinanim. Hindi sa lupa, kundi sa puso ng bawat isa. Isang binhi ng pag-asa, pagbabago, at ng isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa pagpili. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa Tondo ay tila mas magaan, mas puno ng pag-asa. Ang poso na ipinagawa ni Daniel ay naging sentro ng komunidad, isang lugar kung saan nagkikita-kita ang mga tao, hindi lang para kumuha ng tubig, kundi para magkwentuhan at magtulungan. Ang unang batch ng mga scholar ng Consuelo Foundation na personal na pinili ni Aya at Zoe ay nagsimula na sa kanilang pag-aaral. Ang araw na yon ay espesyal. Ika-10 kaarawan ni Aya. At ang selebrasyon, bagamat simple, ay puno ng kahulugan. Ginanap ito sa bakuran ng bahay ni Consuelo na ngayon ay isang luntiang hardin na may mga nakasabit na makukulay na banderitas. Ang mga bisita ay isang kakaibang halo ng mga tao. Nariyan ang mga kapitbahay mula sa eskinita, mga kapwa, mga ngalakal ng basura, ni Aya, mga karpinterong tumulong sa pag-aayos ng bahay, at ang mga bagong miyembro ng foundation. At syempre nariyan si Daniel at si Zoe.
Isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Tahimik at alanganin isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, malayo sa dating kinang ang tumayo sa may gate. Si Catherine. Si Daniel ang unang nakakita sa kanya. Nagkaroon ng isang sandali ng tensyon, ngunit lumapit si Daniel. Catherine. Daniel. Sagot niya, ang boses ay mahina. Zoe invited me, sabi niya. Okay lang daw. Sa nakalipas na taon dumaan si Catherine sa matinding pagsubok. Walang pera at walang kaibigan, natutunan niyang mamuhay ng simple. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang sales assistant sa isang department store. Ang dating Reyna ay naging isang ordinaryong manggagawa. Ang proseso ay mahirap at puno ng kahihiyan, ngunit sa gitna nito may natuklasan siyang bago kalayaan. Okay lang, sabi ni Daniel. Welcome ka dito. Lumapit si Catherine kay Aya, may dalang isang maliit na kahon. Happy birthday, Aya! Ang regalo ay hindi mamahalin, isang set ng mga pangkulay at sketchpad. Nakita ko kasing mahilig kang mag-drawing. Salamat po, nahihiyang sagot ni Aya. Ang pinakamahirap na sandali para kay Catherine ay ang pagharap kay Consuelo. Lumapit siya sa matanda. Aling Consuelo, gusto ko po sanang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa at sinabi ko. Tinitigan siya ni Consuelo ng matagal. Pagkatapos tumangulang ito, isang simpleng tango na nagsasabing ang nakaraan ay nakaraan na. Maupo ka, kumain ka. Ang salo-salo ay masaya. May pansit pritong manok at isang cake na binili ni Zoe. Sa gitna ng kasiyahan tumayo si Daniel para magsalita. Hindi siya nagbigay ng isang formal na talumpati. Ang kanyang mga salita ay nagmula sa puso. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Kuya Daniel. Simula niya. Ang iba naman bilang si Daniel Salcedo. Pero isang taon na ang nakalipas, wala akong pangalan. Isa lang akong lalaking nawawala na natagpuan sa isang tambakan ng basura. Tumingin siya kay Aya. Isang bata ang nagligtas sa akin. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Pagkatapos, tumingin siya kay Consuelo. Isang matanda ang kumupkop sa akin. Tinuruan niya akong muli kung ano ang kahulugan ng dignidad. Sumulyap siya kay Zoe na nakangiti sa kanya. At dahil sa kanila, nahanap ko ulit ang anak ko. At natutunan kong maging isang tunay na ama. Sa isang sulok tahimik na nakikinig si Catherine, ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Lagi nating iniisip na ang pamilya ay ang mga taong kadugo natin. Pagpapatuloy ni Daniel ang kanyang boses ay nagiging emosyonal. Pero dito sa lugar na ito, natutunan ko ang isang mas mahalagang leksyon. Itinaas niya ang kanyang baso. Ang pamilya ay hindi lang ang mga taong ipinanganak kasama mo. Ito ang mga taong handang lumaban kasama mo. At para sa iyo, lalo na kapag wala ka ng maibibigay na kapalit. Natagpuan ko ang aking pamilya dito. Tumingin siya sa kanilang lahat, kay Consuelo, kay Aya, kay Zoe. Hindi ito ang pamilyang pinanganakan ko, ngunit ito ang pamilyang pinili ko. Nagpalakpakan ng lahat. Pagkatapos ng salo-salo, habang papalubog na ang araw, ang eksena ay payapa. Si Consuelo ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba, masayang pinagmamasdan ng lahat. Si Aya at Zoe ay magkatabing nagbubuklat ng bagong aklat, nagtatawanan. Si Catherine, sa isang tabi, ay nakikipag-usap sa ilang kapitbahay, isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, lumapit si Daniel kay Consuelo. Masaya po ba kayo, Nay? Nagsimula na niya itong tawaging nanay. Sobra, anak, sagot ni Consuelo. Sino ang mag-aakala na ang isang lalaking napulot sa basurahan ang siyang magdadala ng ganitong biyaya? Baliktad po yata, Nay. Kayo ang biyaya. Sabi ni Daniel, ang kamera, na parang sa isang pelikula, ay dahan-dahang lumalayo. Mula sa close-up ng masayang pamilya, lumalawak ang view.
Makikita ang bakuran na puno ng tawanan. Makikita ang bagong ayos na bahay. Makikita ang poso kung saan nag-iigib pa rin ang mga tao. Makikita ang buong eskinita na unti-unting nagbabago, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-asa na itinanim ng isang di inaasahang pagkakaibigan. Ang huling imahe ay ang bahay, isang munting tahanan na naging simbolo ng lahat. Isang tahanan na nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa mga pusong nagmamahalan. At ang tunay na pamilya ay hindi matatagpuan sa mga mansyon, kundi sa isang lugar kung saan kahit galing ka pa sa basurahan, ay tatanggapin ka ng buong puso. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa tondo ay tila mas magaan, puno ng pag-asa at bagong simula. Ang groundbreaking ceremony para sa unang community center ng Consuelo Foundation ay idinaos sa isang masayang pagtitipon. Si Daniel, suot ang simpleng polo shirt at maong, ay nakatayo sa tabi ni na Consuelo, Zoe at Aya. Sabay-sabay nilang inilagay ang unang pala ng semento sa pundasyon. Ang kanilang larawan, isang pamilyang may iba't ibang edad at estado sa buhay, ay nailathala sa ilang lokal na pahayagan, isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ngunit kung may liwanag, laging may aninong kasunod. Para kay Eric at sa kanyang lumalaking grupo, ang proyektong ito ay hindi pag-asa, kundi isang panghihimasok at isang malaking pagkakataon para kumita. Isang hapon, habang abala ang mga trabahador, sumulpot sila sa construction site. Ang kanilang dating kayabangan ay napalitan ng isang mas organisado at mapanganib na aura. Mr. Salcedo, bati ni Eric, isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Maganda ang proyekto nyo, pero alam nyo naman dito sa Tondo, lahat ng negosyo kailangan ng insurance at kami ang insurance company nyo. Kalmadong humarap si Daniel gamit ang hinahon ng isang bihasang negosyante. Ang proyektong ito ay para sa komunidad, Eric. At protektado ito ng batas. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo sa inyo. Nagdagdag siya ng mga security guard sa site sa pag-aakalang sapat na yon. Ngunit nagkamali siya. Hindi na tulad ng dati si Eric. Alam niyang hindi niya kayang harapin si Daniel ng direkta. Kaya't sinimulan niya ang paninira ng patago. Isang gabi nawala ang isang truck ng semento. Kinabukasan, ilang sako ng bakal ang ninakaw. Ilang manggagawa ang hinarang pauwi at binugbog bilang babala. Ang takot ay nagsimulang kumalat at ang trabaho ay bumagal. Si Daniel ay nakaramdam ng pagkabigo. Walang magawa ang mga pulis kung walang matibay na ebidensya. Isang gabi nag-usap sila ni Consuelo. Daniel, iba na ang bata na yan. Sabi ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata niya parang asong ulol na nasukol. Hindi yan titigil sa pagnanakaw lang. Ang kinatatakutan ni Consuelo ay nagkatotoo.